Ang pangalan ko ay Winona Tolentino. Ako ay 29 taong gulang. Isa akong registered nurse. Hayaan na natin siya, hindi kami magbabayad para sa operasyon. Sabing garatatay ko sa doktor habang ako'y nakaratay sa koma, may migratubo sa lalamunan, at halos hindi na tumitibok ang puso. Sinabi niya ito sa paraang parang nakakansela lang and subscription. Walang pag-alinlangan, hindi nangginginig ang boses. Pinirmahan niya ang donot resuscitate. DNR order mo uns prezeche. Ops prezeche ng gabi ni isang Martes. Hindi dahil sinabi nga doktor na hindi na ako may liligtas, kundi dahil sinabi sa kanya ang billing department ang presyo. Iyon lang ang kailangan, isang numero. At nang magising ako pagkaraan ang 3 linggo, puro pasa, bali-bali ang buto, at halos hindi mayangat ang sarili kong ulo, natuklasan ko na ang DNR ay hindi pa ang pinakamalalang ginawa niya habang ako'y walang malay. Ang ginawa ko sa sumunod na 24 oras ay hindi lamang nagpabago sa aking buhay, kundi tuluyang sumira sa kanya. At hindi niya ito inaasahan dahil nakalimutan niya ang isang bagay tungkol sa akin. Bago ako magpatuloy, mangyaring maglaan ng sandali para i-like at mag-subscribe, pero gawin lang ito kung tunay kang nakakarilat sa kwentong ito. Ngayon, ibabalik ko kayo 7 buwan bago nito, sa araw na namatay ang aking lola at nagsimulang masira ang lahat. Pinanganak akong may butas sa puso, isang ventricular septal defect, ganyan ang tawag ng cardiologist. 4 na taong gulang ako nang buksan nila ang aking dibdib. Inabot ng 11 oras ang operasyon. Inabot ng 20 taon bago makalimutan ang mga magulang ko ang bill. O mas tamang sabihin, inabot 20 taon bago nakalimutan ang nanay ko. Ang tatay ko, hindi kailanman nakalimot. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginastos ang pamilyang ito para sa'yo, Winona? 8 taong gulang ako noong una niya itong sinabi. Humingi akong bagong sapatos. May bitak na ang swelas ng sapatos ko at nababasa ang medyas ko tuwing umuulan. Nakaupo siya sa hapagkainan kasama ang patong-patong na medical bills. Hindi man lang siya tumingala. 10 milyong piso, iyan ang ginastos sa'yo. Hindi ko nakuha ang sapatos. Pagsapit ko ang dvanized, tumigil na ako sa pahingi ang kahitano. Pagsapit inga 15, nagbabante na ako inga bata sa 3 bahay sa aming barangay, para pambili ing sarili kong gamit sa eskwela. Pagsapit ang 18, pumirma ako mag-isa para sa una kong student loan. Habang ang nakatatanda kong kapatid na si Marites ay nag-impake papuntang State U, kung saan buwang binabayaran ang mga magulang ko ang kanyang tuition. Walang kumwestiyon dito, nagkaroon ng kotse si Marites nung 16. Ako ay nagko-commute sa jeep at bus. Binayaran ang tuition ni Marites. Ako, may hinuhulugang utang. Si Marites ay may mga birthday dinner sa mga restaurant. Ako ay nakatanggap ng simpleng roll cake at cart na nanay ko lang ang pumirma. At tinanggap ko ang lahat ng iyon. Iyon ang pinakamahirap ipaliwanag. Hindi ako galit. Tunay akong naniwala na may utang na loob ako sa kanila. Paulit-ulit itong sinasabi ang tatay ko. Inubos mo ang lahat sa pamilyang ito. Ang utang na iyon ay naging kasing toto ang paklat sa aking dibdib. Dala-dala ko iyon gaya, nga pagdadala kong aking nurses ID araw-araw nang hindi nag-isip. Ang tanging tao na hindi kailanman bumanggit sa utang na iyon ay ang aking lola, si Lola Ligaya. Si Ligaya Perez ay mag-isang nakatira sa isang maliit na bahay na bato sa Nara Street sa Marikina. 2 kwarto, isang banyo, at may tumba-tumba sa terasa na tumutunog kapag umihip ang hangin. Nanirahan siya roon ang 41 taon, pinalaki ang nanay ko roon, pinaglamayan ang lolo ko roon, at pinanatiling buhay ang hardin sa paglipas ang bawat taon. Nagsimula ko siyang bisitahin tuwing Sabado nang ako'y 23, kakagraduate lang sa nursing, at lunod sa utang sa eskwelahan. Nagmamaneho ako ing 40 minuto papunta dun, dinadalhan siya ing groceries. Sinacheck ang blood pressure niya, inupuan ang tumba-tumba na iyon, at pinapakinggan siyang magsalita tungkol sa kahit ano na lang. Kahit minsan ay hindi niya sinabing, may utang ka sa akin. Ang sinasabi niya ay mga bagay na, ikwento mo sa akin ang linggo mo, apo, at kumain ka na ba? At minsan malapit sa huli, nanginginig ang nga kamay niya, halos pabulong ang boses, may sinabi siyang hindi ko naintindihan. Inayos ko na ang nga bagay para sayo, Winona,
Pagdating ng panahon, hahanapin ka ng isang lalaking nagnangalang Kasilak. Ngumiti ako at pinisil ang kanyang kamay. Akala ko nalilito lang siya. Nakakaganoon siya minsan. O iyon ang akala ko. 84 na siya. Inisip ko na epekto lang iyon ang gamot. Galit ang tatay ko na binibisita ko siya. Nagsasayang ka lang ng gas, sasabihin niya. Hindi na nga niya matandaan ang pangalan mo. Isang kasinungalingan iyon. Matalas ang isip ni Lola Ligaya hanggang sa kanyang huling hininga. Naalala niya ang lahat, pati na ang mega bagay na sanay makalimutan na niya ayon sa tatay ko. Namatay siya sa isang Huwebes nega Marso. Tahimik habang natutulog, sa bahay na bato sa Nares Street. Ang tatay ko ang nakasikasong burol, maliit mabilisan. Hindi niya ako pinayagang magbigay ng eulogy. Gawin mong maikli, sabi niya sa pinto ng punerarya. Hindi tayo gagawa ng eksena. Tumayo ako sa likurang hanay at tahimik na nakpaalam. Sabi ni Lola Ligaya, hahanapin ako ni Kasilak. Hindi ko kilala kung sino si Kasilak. Hindi pa. Kakailanganin pa ang isang koma, isang pinirmahang death order, at 4 na araw sa kama ang ospital bago magkaroon ang kahulugan ang pangalang iyon. 3 buwan pagkatapos ang libing ni Lola Ligaya. Nagmamaneho ako pauwi galing sa 1-2. Oras na overnight shift sa hospital. 4:17 noon in Madaling Araw. Sa Chile Marot, umaambon. Naalala ko ang orasan sa dashboard ko dahil kinakalkula ko kung ilang oras ang pwede kong itulog bago ang susunod kong shift. 6, kung hindi ako mag-almusal. 5, kung maliligo ako. Hindi ko na kailanman ginawa ang kalkulasyong iyon muli. Isang pickup truck ang nakbiting red light na tumatakbo ang 80 km/h. Bumangga ito sa gilid ng driver's side ng kotse ko nang napakalakas kaya tupi ang frame nito na parang papel. Hindi ko naalala ang tunog. Hindi ko naalala ang basag na salamin. Sabi nila ay gising ako ang 90 segundo pagkatapos ang pagbangga. Sapat na para marinig ng paramedic na sabihin ko ang aking pangalan. Tapos ay wala na. Traumatic brain swelling, 4 na bali sa tadyang, internal hemorrhaging. Ang airteam sa San Lorenzo, ang sarili kong ospital, ang lugar kung saan ako pumapasok at umuwi 5 araw sa isang linggo, ay inoperahan ako sa loob ng 1 oras. Pero hindi tumitigil ang pagdurugo. Kailangan nila ang ikalawang operasyon, isang espesyalista, mas maraming oras sa at may kailangang mag-autorisa nito. Wala akong asawa, walang anak. Ang emergency contact sa file ko sa ospital ay ang parehong panggalan na naroon na mula pa nung 18 ako dahil ipinilit yun ang tatay ko. Jerry Tolentino, next of kin. Tinawagan nila siya ngang 10:30 ngabi. Dumating siya ngang 10:47. Alam ko ang eksaktong oras dahil nailok iyon ngang front desk. Hindi siya pumunta muna sa kwarto ko. Hindi niya tinanong sa nurse kung kamusta na ako. Hindi niya tinanong kung nasasaktan ba ako o kung natatakot ako o kung nagising man lang ako kahit minsan. Dumiretso siya sa billing department at nagtanong isang bagay, magkano aabutin nito? Nalaman ko kung ano ang sumunod na nangyari mula sa isang babaeng nang nangalang Patricia Valderrama. Ang tawag sa kanyang lahat sa San Lorenzo ay Pat. Siya ang aming head nurse, 28 taon na sa floor. May boses na parang graba at memorya na walang nakakaligtaan. Nasa nurse station sipat nang lumabas ang tatay ko mula sa billing at kinausap si Dr. Ricardo Hidalgo, ang surgeon na may hawak kaso ko. Narinig niya ang bawat salita. Ang ikalawang operasyon. Sabi niya tatay ko, ano ang estimate? Sinabi sa kanya ni Dr. Hidalgo. 2 hanggang 11 milyon, depende sa mga komplikasyon. Sasagutin ang PhilHealth at insurance ang bahagi nito. Gunit may malaking out of pocket, lalo na dahil ko senior ang tatay ko sa ilan sa aking magalumang medical accounts. Ipinilit niya iyon nung ako ay 18. Akala ko pabor iyon. Isa pala itong tali sa leg. Hindi kumurap ang tatay ko. Wala siyang healthcare proxy, sabi niya. Ako ang tatay niya. Ako ang magdedesisyon dito. Dahan-dahang tumango si Dr. Hidalgo. Iyon ang protocol kapag walang proxy sa file. Ang pamilya ang susunod, at saka iyong sinabi ng tatay ko, hayaan na natin siya, hindi kami magbabayat para sa operasyon. Sinabi sa akin ni Pat Kalaunan na hindi kaagad sumagot si Dr. Hidalgo. Tinitigan niya ang tatay ko ang matagal. Hindi nakiwas ang tingin ang tatay ko.
Pabigat siya sa pananalapi namin buong buhay niya. Sabi ni gatay ko, huwag niyo nang giresuscitate. Pinirmahan niya ang DNR form. Hindi nanginginig ang kamay niya, walang pag-aalinlangan. Binaba niya ang ballpen, tinanong kung may iba pa siyang kailangang pirmahan, at naglakad papunta sa elevator. Hindi niya binisita ang kwarto ko. Hindi siya sumilip sa salamin. Hindi siya nakpaalam. Tumayo si Pat sa likod ang counter ang station, nakakapit ang dalawang kamay sa gilid. Sinabi niya sa akin na namumuti na ang nabukong daliri niya sa higpit. Sinabi niya na gusto niyang sumigaw. Hindi siya sumigaw. May ginawa siyang mas mabuti. Umupo siya at binuksan ang employee file ko. Bawat nasa San Lorenzo ay nagpi-fillouting emergency packet habang onboarding. Contact information, insurance, allergies, at isang healthcare proxy designation. Nilalagpasan ang karamihan ang huling seksyong yon. Ako, hindi. 3 taon bago ang gabing iyon. Inilipat ko ang aking healthcare proxy kay Dita Socampo. Si Ditas ay matalikong kaibigan noong nag-aral pa kaming ang nursing. Nakatira siya 45 minuto ang layo sa Antipolo. Malinaw siyang nakalista sa employee file ko. Pangalan, phone number, relation. Nahanap iyon ni Patwala pang 2 minuto. Tinawagan niya si Ditas ang 11:14 p.m. Sumagot si Ditas sa pangalawang ring. Sinabi sa kanya ni Pat ang nangyari, ang aksidente, ang koma, ang operasyon na kailangan ang autorisasyon, at ang isang ama na kakapirma lang ang utos para hayaang mamatay ang kanyang anak. Hindi nagtanong si Ditas. Sinabi niya, aalis na ako ngayon. Nakmaneho siya ang 90 minuto sa gitna ang ulan. Naglakad siya papasok ang San Lorenzo ng 12:51 am. Bitbit ang driver's license niya. Isang kopya ni proxy form na tinago niya sa kanyang filing cabinet, at miga kamay na nangginginig pa rin. Binawi niya ang dinere, inautorisa niya ang operasyon. Nag-scrubin si Dr. Hidalgo sa lube ni isang oras. Ang tatay ko ay nasa bahay na nun. Natutulog, wala siyang kamalay-malay na binawi ang DNR. Sa pagkakaalam niya, titigil ang makina, at tatawagan siya ang ospital kinaumagahan bitbit ang balita. Hindi siya tinawagan ni Pat. Hindi rin si Ditas. Walang tumawag sa kanya. Sa halip, may isang huling ginawa si Pat bago matapos ang shift niya. Nakbukas siyang internal incident report, ang uri na pinapasa kapag nakasaksi ang isang staff member ni issue sa protocol. Idinokumento niya ang bawat salita na sinabi ng tatay ko, ang timestamp, ang pirma sa DNR, at ang katotohanan na nagbigay siya ang maling pahayak na wala akong healthcare proxy. Pinasa niya ito, nilok ang computer, at makisang naupo sa break room ng 20 minuto. Umuwi si Gary Tolentino ng gabing iyon naniniwalang patay na ang kanyang anak pagsapit ng umaga. Mahimbing siyang natulog at kinabukasan ay ginawa niya ang kanyang pangalawang pagkakamali, ang magdudulot ng pagkawalang lahat ng ari-arian niya. Nagising ang tatay ko kinaumagahan, inaasahan ang tawag mula sa ospital. Oras ng pagkamatay, baka isang form na dapat pirmahan. Narehersa na niya kung ano ang sasabihin niya sa mga tao. Naimagining ko na ang panginginig sa boses niya, ang pagawak sa kanyang dibdib. Nawala na siya, masyadong malubha ang nga sugat. Ngunit hindi dumating ang tawag, hindi dahil may nagsabi sa kanyang buhay ako. Sadyang hindi lang ito dumating. At sa halip na tumawag mismo sa ospital, sa halip na makmaneho at silipin ang kanyang bunsong anak, ginugol ni Gary Tolentino ang Miyerkules numaga na iyon sa ibang bagay. Pumunta siya para nakawin ang aking bahay. Narito ang hindi ko alam ng nga oras na iyon. Ang matututunan ko palang paglipas ng ilang linggo. Nailipat na ang aking lola Ligaya ang bahay sa Marikina sa pangalan ko bago siya namatay. Ang titulo ay inasikaso kanyang personal na abogado. Malinis, legal, nakarehistro sa munisipyo, at walang ideya ang tatay ko na nag-eksistito. Ang alam niya lang ay wala na si Lola Ligaya. Ang bahay ay nakatiwangwang na walang nakatira, at mayroong angkin nito, kaya siniguro niya na siya ang taong iyon. Mayroon siyang dokumentong power of attorney, nakalagay ang pirma ko doon, maliban sa katotohanang hindi ko iyon kailanman pinirmahan. Trinase niya ang sulat kamay ko mula sa mga lumang medical consent forms. Iyong mga pinapirmahan niya sa akin nung mag-18 Pascals lang ako at wala pang alam.
dinala niya ang pekeng POA sa isang notaryo na kilala niya, isang lalaking nangangalang Carlos, na may utang na loob sa kanya at hindi nagtatanong. Tinatakan ito ni Carlos, na-file ni Gary ang deed transfer sa Registry of Deeds nung hapong iyon. Pagsapit ng Huwebes, nakapangalan na sa kanya ang bahay. Pagsapit ng Biyernes, pumasok siya sa isang bangko at kumuha ng mortgage gamit ito. 14 na milyong piso na cash hawak niya sa loob ng isang linggo. Hindi napunta ang pera sa aking medical bills. Hindi napunta sa savings account. Napunta iyon pambayad sa utang sa sugal. Mga utang na walang nakaalam sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming komunidad na nag-exist pala. Hindi niya alam na ang bahay ay nakapangalan na sa akin. Hindi niya alam kung paano iyon nangyari. At siguradong wala siyang alam tungkol sa lalaking tinawag lola ko na Kasilak. Pero ganito ang bagay sa mga pekeng pirma. Tumatagal lang ito hanggat walang tumitingin ng maigi. At may isang taong titingin ng napakaigi. Nakmulat akong mata ng isang Martes. 3 linggo pagkatapos ang aksidente, ang ilaw ay asul at puti, ang uri na makikita lang sa mga ospital. Masyadong maliwanag, masyadong flat, walang init. Kilala ko ang ilaw na iyon, nagtrabaho ako sa ilalim nitong 6 na taon. Pero hindi pa ako nakapunta sa bahaging ito kailanman. Mahapdi ang lalamunan ko. Tinanggal na ang breathing tube, pero nararamdaman ko pa rin kung saan ito nakalagay, parang pasasalup ang dibdib ko. Sumasakit ang gatadyang ko pak humihinga. Ang kaliwang braso ko ay naka-soft cast. Ang bigat ng lahat, pati pagkurap nakakapagod. Ang unang mukha na nakita ko ay kay Pat, hindi ang tatay ko. Hindi ang ate ko. Si Pat. Nakatayo siya sa may bintana, nakahalukip-kip. Pinapanood ang mamonitor ko. Nang makita niyang bumukas ang mata ko, hindi siya napasinghap o nakmamadaling lumapit, kumuha siya ang upuan sa tabi ang kama ko at umupo. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit at mainit ang hawak niya. Ligtas ka na, sabi niya. May kailangan akong sabihin sa iyong mabagay. Hindi ngayon, pakhanda ka na. Sinubukan kong magsalita. Basak ang boses ko. Halos pabulong. Gaano katagal? 3 linggo. Neijing, maayos ang operasyon. Magiging okay ka. Pumikit ulit ako. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil sinusubukan kong alalahanin kung paano ako napunta rito. Ang truck, ang red light, ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang tatay kong 2:17 ngigam hapong iyon. Nailok iyon niyang manurs. Alam ko kasi chinek ko kalaunan. Tumayo siya sa may pintuan saglit. Pinakmasdan kong maigi ang mukha niya. May nakita ako ron, isang kisap bago nakbago ang kanyang ekspresyon at naging mas malambot, isang bagay na praktisado. Nakabasa na ako ang libong mukha sa ICU. Ang takot na mawalan ng isang tao ay iba ang hitsura sa takot na mahuli. Nakmadali siyang lumapit sa kama ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Tumulo ang luha sa mga pisngi niya. Oh anak, sobrang natakot kami. Salamat sa Diyos at okay ka na. Tiningnan ko siya, ang luha niya, ang nanginginig na labi. Hidet, sabi ko, nakpadala ang bulaklak si Marites ng gabing iyon, isang ordinaryong buket galing sa online florist. Hindi siya pumunta. 2 araw makalipas. Nakaupo na ako mag-isa. Hinintay ni Pat ang afternoon shift change kung kailan tahimik na ang hallway at pwedeng manatiling sarado ang pinto nang walang nagtatanong kung bakit. Hinila niya ang parehong upuan sa kama ko. Hindi agad siya umupo. Tumayo siya doon saglit, nakatingin sa akin na parang sinusubukang magdesisyon kung saan magsisimula. Sabihin mo na, Pat, umupo siya. Nung gabing aksidente mo, pumunta ang tatay mo sa ospital. Alam ko, sabi niya sa akin nandito siya araw-araw. Wala siya rito, minsan lang siya pumunta. Nang gabing iyon, kinausap niya si Dr. Hidalgo. Nagtanong siya tungkol sa gastos sa operasyon mo. Hindi ako sumingit. Pinanatili kong tahimik ang kamay ko sa kumot. Sinabi niya kay Dr. Hidalgo na wala kang healthcare proxy. Sinabi niya na si ang tanging magdedesisyon. At pagkatapos ay pumirma si ang do not resuscitate order. Tahimik ang kwarto. Tumutunog ang monitor. Nagbilang ako 3 beep bago ako nagsalita. Pumirma siya ang DNR, U. Para sa akin, U.
Ano ang eksaktong sinabi niya? Tiningnan ako ng direkta ni Pat, hayaan na natin siya. Hindi kami magbabayad para sa operasyon. Pabigat siya sa pananalapi namin buong buhay niya. Pumikit ako. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil sa wakas nagkaroon nga salita ang isang bagay na naramdaman ko na buong buhay ko. Ang hugis ang isang katotohanan na lagi kong alam, pero hindi ko kailanman narinig na sinabi ng malakas. Isa akong line item, isang gastos, isang numero sa bill na hindi kailanman tumigil sa paglaki. Nakmulat ako ang mata. Paano ako nabuhay? Nahanap ko ang proximo sa employee file mo, si Ditas Ocampo, tinawagan ko siya. Nagmaneho siya papunta dito sa gitna ng gabi at nag-autorisa ang operasyon. Naka-record ba ang ginawa niya? May na-file na incident report at naka-timestamp ang eksaktong sinabi niya. Tinitigan ko ang kisameng matagal. Tapos ay tiningnan ko si Pat. Pakiabot ang cellphone ko. Dumukot siya sa drawer en la mesita sa tabi ng kama ko at iniabot sa akin. Binuhay ko yun. 32 missed calls mula sa tatay ko, 11 mula kay Marites. Ni-scroll ko lang yun. Binuksan ko ang contacts ko at hinanap ang isang pangalan na hindi ko tinawagan sa lupang maraming buwan. Ang pangalan na binigay sa akin lola ko. KASILAG, 2 beses nakring ang telepono. Ito si Ati, Danilo Casilak. Ang boses ay kalmado, kontrolado. Ang uriing boses na nakabasa na ang 10,000 dokumento at hindi na nagugulat sa kahit na ano. Ati, Casilak, ako po si Winona Tolentino. Sa tingin ko po ang lola ko Miss Tolentino. Malumanay niya akong pinutol. 4 na buwan ko na kayong sinusubukang kontakin. Mas hinikpitan ko ang hawak sa telepono. Sumakit ang ngatadiang ko. Wala akong pakialam. Nagpaliwanag siya. Pumunta si Lola Ligaya sa kanyang opisina 2 taon bago siya namatay. Umupo siya sa tapat ng kanyang desk. Malinaw ang paningin at matalas ang isip. At sinabi sa kanyang gusto niyang gumawa ng testamento, hindi sa pamamagitan ng abogadong pamilya, hindi sa pamamagitan ng kahit sinong kilala ang manugang niya, kundi sa kanya, pribado. Na notaryo ang sarili niyang staff, selyado. Simple lang ang testamento. Ang bahay sa Nara Street sa Marikina, kay Winona Tolentino lamang. Isang trust account na naglalaman ng 4 na milyong piso, kay Winona Tolentino lamang. Walang ibang pangalan, walang kondisyon. Naiprobate ito 5 buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Casilak na kinumpirma ito ng korte. Ang deed transfer sa pangalan mo ay naifile at nairecord. Nagpadala ako ng MGA certified letter sa address mo. Bumalik ang ga ito. Tinawagan ko ang nakalistang number mo. May nagsabi sa akin na lumipat ka na ang probinsya at ayaw mo na magpakontak. Ang tatay ko. Boses ang tatay ko sa telepono ang nagsabi kay Casilak na wala na ako. Nasa ospital po ako, Ati. Casilak. Naaksidente ako sa sasakyan. 3 linggo po akong nakoma. Isang paghinto. Ikinalulungkot kong marinig yan, Miss Tolentino. Ang bahay po, sabi ko, nakapangalan pa rin po ba sa akin? Mas mahabang pahinto. Hayaan mong kunin ko ang kasalukuyang deed records. Tatawagan kita sa lupang 1 oras. Binaba ko ang telepono at ipinatong sa dibdib ko. Nasa loop pa rin ang kwarto sipat na nakatayo malapit sa pinto. Sinabi ang lola mo na tatawa ka, sabi ni Casilak bago kami makbabaan ang telepono. Sabi niya, laging maasahan si Winona. Bigyan mo lang siya ng panahon. 1 oras. Iyon lang ang kailangan para matuklasan ni Ati. Casilak kung ano ang ginawa ng tatay ko at para magsimula ang aking plano. Nakring ang telepono pagkatapos ang 53 minuto. Iba na ang boses ni Casilak ngayon. Kontrolado pa rin, pero may kasama ng diin. Ang kontroladong tensyon ang isang lalaki na kakabasa lang ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Miss Tolentino, ang titulo sa property ang lola mo ay inilipat mula sa pangalan mo 3 linggo na ang nakakaraan. Tinitigan ko ang i-feedrip sa braso ko, binilang ang patak. 1, 2, 3. Inilipat kanino? Kay Jerry Tolentino, ang tatay mo. Gamit ang isang power of attorney. Wala po akong pinamahang power of attorney kailanman. Ati. Casilak, alam ko, dahil nasa akin ang orihinal na deed transfer mula sa probate. Ang pangalan mo na notaryado ang aking opisina.
Walang POA na pinahintulutan mo o na record sa aking firm. So, peke ito. Iyan din ang aking assessment. At mayroon pa. Nagron ako only and search sa property. May nakarehistrong mortgage laban dito 6 na araw na ang nakakaraan. 40 na milyong piso. Ang numero ay bumigat sa lubing kwarto na parang ikatlong tao. Rinig ko ang pahinga ni Kasilak sa kabilang linya, nahihintay. Sinangla niya ang bahay. Sabi ko, kinuha ko ang ballpen sa lamesita. Hindi nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil wala rito ang nakakagulat. Siguro dahil gumugol ako, 29 taon para malaman ng eksakto kung sino ang tatay ko. At ito na lamang ang huling leksyon. Isinulat ko ang bawat numerong binigay sa akin ni Kasilak. Ang halaga and mortgage, ang recording date, ang lien holder, ang notary stamp number. Miss Tolentino, gusto mo bang magsampa ang kaso? Huwag muna. Gusto ko munang makita kung gaano kalalim ito. May isa pa, sabi ni Kasilak. May iniwan ang lola mo na sulat, selyado. Hiniling niya na iabot ko ito sa iyong personal, sayo lang. Binaba ko ang ballpen. Kailan po kayo pwedeng pumunta sa ospital? Bukas nga umaga, 9:00 ko. Nandito po ako. Binaba ko ang tawag, isinulat ang huling numero, pagkatapos ay lumingon ako kay Pat na tahimik na nakatayo sa may bintana sa buong oras na iyon. Pat, sabi ko, anong oras pinirmahan ang tatay ko ang DNR? 11:18 pa isinulat ko rin iyon. Bumisita si Gary Tolentino sa kanyang anak kinabukasan ng hapon bitbit ang isang buket ng yellow roses at isang tupperware ng banana check na ginawa ni Meritas. Ipinatong niya ang pareho sa table sa tabi ng kama ko, hinalikan ang aking at umupo na may buntong hininga ni isang lalaking may dalang napakabigat na pasanin. Magaling siya rito, sa pag-art, pinanood ko ito buong buhay ko. Samga parent-teacher conference, samga salo-salo sa simbahan, samga holiday dinner, ang pagod na ama, ang tahimik na provider, ang lalaking nagsakripisyong lahat at hindi kailanman nagreklamo. Sabi nga doktor makakalabas ka na sa 1 linggo, sabi niya, pinipisil ang kamay ko. Asikasuhin namin ang lahat, salamat dad. Sumama si Marites ngayon, unang pagbisita simula ang aksidente, tumayo siya sa paanan ang kama ko, hawak ang telepono at may pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Sobrang nag-alala kami, sabi niya. Hindi ako makatulog ng ilang linggo. Tiningnan ko siya, tumingin siya sa bintana. Bumulong ang tatay ko palapit, mababa at mainit ang boses. Ang boses na ginagamit niya kapag gusto niyang iparamdam na ligtas ka. Huwag mong intindihin ang nga medical bills, anak, gagawa tayong paraan bilang isang pamilya. Iyon ang ginagawa ang pamilya. Iyon ang ginagawa ang pamilya. Ang taong pumirma ang death order ko ay nakaupo sa tabi ang kama ko hawak ang kamay ko. Sinasabihan ako tungkol sa pamilya. Bilang isang pamilya, inulit ko. Pinisil ko pabalik ang kamay niya. Ngumiti ako. Ngumiti rin siya, satisfied. Akala niya gumagana ang script. Nanatili sila in 40 minuto. Nagsalita si Gary tungkol sa panahon, sa PBA, sa sirang tubo na inayos niya para sa isang kliyente nung Sabado. Chinek ni Marites ang phone niya in 11 beses, tapos ay umalis na sila. Pinanut ko silang isara ang pinto. Nanatili akong tahimik nga 10 segundo. Tahimik ang kwarto. Tapos ay kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Kasilak. Ati, Kasilak, kailan po kayo pwedeng pumunta? Dalhin niyo po ang sulat. Dumating si Ati. Danilo Kasilak ng debat kinabukasan ng umaga. Mas malit siya kaysa sa na-imagine ko. Isang tahimik na lalaki naka-gray na suit. Salaming may silver na frame. Isang leather briefcase na nakakita na nakdekadang gamit. Kinamayan niya ako ng marahan, maingat sa ifiline, at nahila ang upuan sa tabi ang kama ko. Madalas ka ikwento ang lola mo, sabi niya. Bawat meeting na babanggit ka niya, binuksan niya ang briefcase, sa loob ay may salyadong brown envelope. Sulat kamay ni Lola Ligaya sa harap. Pangalan ko lang, Winona. Maingat kong sinira ang selyo. Sa loob ay may isang pirasong papel na nakatupi ng 2 beses. Manipis ngunit direkta ang kanyang sulat. Isinulat niya ito habang kaya pa niyang humawak ang ballpen. Winona,
Alam ko susubukan ang tatay mo na kunin ang lahat gaya ang kinuha na niya sa paglipas ng taon. Ang pensyon ko, ang ipon ko, nga bagay na hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong masira ang pamilya, iyon ang naging pagkakamali ko. Huwag mo itong gawing iyo. Sayo ang bahay. Sayo ang pera. Nasa kay ati. Kasilak ang lahat ng papeles. Huwag mong hayaang may kumuha ng kung ano ang sayo. Lalo na ang tatay mo. Lalong-lalo na ang tatay mo. Mas matapang ka kaysa sa akin, apo. Lagi naman. Patawat at hindi ko ito nasabi habang kaya ko pang hawakan ang kamay mo. Umiyak ako sa unang pagkakataon simula nang magising ako, simula ang aksidente, simula ang sabihin sa akin ni Pat, simula ang bawat malamig na katotohanang natuklasan na nakpatong-patong gaya ang gablok. Umiyak ako, hindi dahil mahina ako, kundi dahil nakita akong lola ko, ang buong pagkatao ko, at pinakplanuhan niya ang sandaling ito katulad ng pagpaplano niya sa lahat, tahimik, maingat, nang may pagmamahal na hindi kailangan ang palakpak. Naghintay si Kasilag. Nakpatong siya ang makapal folder sa ibabohang kumot sa tabi ko nang handa na ako. Ang original na testamento, ang probate records, ang deed transfer na nakapanggalan sa akin, at ang lien search na nagpapakita ing mortgage ing tate ko. Nasa'yo na ang lahat ng kailangan mo, sabi niya. Ano ang gusto mong gawin? Pinunasan ko ang mukha ko, umupo ng mas tuwid. Sumakit ang ngatadyang ko. Wala akong pakialam, gusto ko itong gawin ng tama. Gusto ko itong gawin ng pampubliko, at gusto kong magawa ito bago maklinggo. Tumaas ang isang kilay ni Kasilak. Anong meron sa linggo? May buwan ng community salo-salo ang simbahan namin, diakono ang tatay ko. Hindi siya uma-absent dun. Okay, kailangan ko munang huminto rito saglit. Kung pinapanot mo ito at iniisip mong, alam na alam ko ang pakiramdam na ito. O kung nakaupo ka diyan at nakisip, ano kaya ang gagawin niya sa linggo? Mag-iwan ang comment ngayon. Sabihin mo sa akin, dapat ba siyang komprontahin ng pampubliko o ayusin ito ng pribado? Gusto ko talagang malaman kung ano ang gagawin mo. Ngayon, balik tayo sa kwento. 5 araw pagkatapos kong magising, na-discharge na ako. Masakit pa rin ang katawan, mabagal kumilos, may mga pasa pa rin sa mga bahaging hindi ko nakikita. Pero nakakalakad ako, nakakapag-isip, at nakakapag-desisyon, iyon ang mahalaga. Dumating ang tatay ko ang 10 nuko umaga para sunduin ako. Nakdala siya ang maleta. Sa amin ka muna titira hanggang sa gumaling ka, sabi niya. Hindi siya nagtanong. Nag-anunsyo siya gaya ang palagi niyang ginagawa. Bawal kumontra. Salamat det, pero susunduin ako ni Ditas. May bakanteng kwarto siya. Nakiba ang mukha niya. Hindi masyadong halata. Hindi hinahayaan ni Gary Tolentino na tuluyang mahulog ang maskara, ngunit tumigas ang gilit ng malabi niya. Mas gusto mong tumira sa ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi siya ibang tao. Siya ang emergency contact ko sa loop Town. May gumalaw sa likod ng mata niya. Isang kalkulasyon pero hindi nagkonekta. Hindi niya pa naisip na konektado iyon sa proxy. Hindi pa. Sige, sabi niya. Kinuha niya ang bitbit na maleta at umalis nang hindi nagpapaalam. Kinagabihan, nag-text si Marites. Galit si Dad. Wala kang utang na loop. Pagkatapos daw ang lahat ang pinagdaan niya. Binasa ko ito. Ibinaba ko ang phone ko. Hindi ako sumagot. Sa apartment ni Ditas, naupo ako sa hapag-kainan at tinawagan si Kasilak. Pinasadahan namin ang timeline. Kinumpirma niya ang nga na file. Motion sa korte para ipawalang bisa ang pekeng titulo. Police report para sa forgery. Notifikasyon sa bangkong nakloan tungkol sa pinagtatalunang titulo. Lahat handa na, lahat nasa ayos. Linggo, sabi ko. Linggo, sangayon niya. Kinagabihan, tumawag ang tatay ko. Muntik ko nang hindi sagutin, pero kailangan ko itong marinig. Nga pala, sabi niya, kaswal ang tono, halos praktisado. Ang bahay ni Lola Ligaya. Inaasikaso ko na ang tungkol sa estate. Huwag mo nang intindihin, ipapaliwanag ko pag okay ka na, tinetest niya ako, tinitingnan ang paligid kung may alam ba ako. Okay dad, sabi ko. Salamat sa pag-asikaso. Binaba ko ang tawag, pinatong ang phone na nakataob sa mesa. Pinapanot ako ni Ditas mula sa pintong kusina.
Paano mo ginagawa iyon? Tanong niya. Paano ka nagiging ganyan kakalmado? Praktis, sabi ko. 29 taon ning praktis. Hayaan niyo akong ikwento ang tungkol sa simbahan ng tatay ko. Ang unang biyaya community church ay nasa isang kalsadang may mga puno sa isang suburb sa Bacoor, Cavite. Puting tor, pulang laryo, parking lot na napupuno tuwing linggo paksapit ang 9:45. Mga 120 na tao ang dumadalo linggo-linggo. Pamilya, maretirado, small business owners, guro, ang uring kongregasyon kung saan kilala ang lahat ang pangalan mo, pangalan ng nga anak mo, at kung ano ang dala mo noong huling potluck. Naging diakono doon si Gary Tolentino sa lupang 15 taon. Nakusir siya sa pinto. Nakbabasa siyang Biblia sa harap. Nakorganisa siyang almusal para sa mga kalalakihan. Kinakamayan niya ang lahat sa kwarto pagkatapos ang serbisyo. Tinitingnan sa mata ang natao. Nagtatanong tungkol sa mga anak nila. Noong kailangan ang simbahan ang bagong bubong, si Gary ang nanguna sa pangangalap ang pondo. Nung may nasira ang bahay nung Enero, inayos iyon ni Gary ing libre at hindi tumanggap ni isang kusing. Binabanggit siya ni Pastor Delphine sa mga sermon. Isang taong may pananampalataya at nagsasakripisyo. Iyon ang palaging sinasabi. Narinig ko iyon ang napakaraming beses at tumatak na sa isip ko. Tuwing unang linggo ang buwan, may community salo-salo sa fellowship hall. Folding tables, nga palayok nga ulam, paper plates, at isang mikropono malapit sa harap kung saan nagbabahagi ang nga taong nga biyaya at prayer requests. Palaging nagsasalita si Gary, palagi niyang pinag-usapan ang tungkol sa pasasalamat, tungkol sa pamilya, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng hindi nahihintay ng kapalit. Naniwala sa bawat salita niya ang 120 na tao, ang darating na linggo ang unang linggo ng buwan. Tumawag ako kay Kazilagi niya Sabado ni gabi. Pwede ba kayong pumunta bukas na tanghali? Nandun ako nga 11:30. Binaba ko ang telepono at umupo sa sofa ni Ditas. Sumasakit pa rin ang nga tadiyang kopak humihinga ng malalim. Ang nga pasa sa braso ko ay nakiba na mula sa pagiging kulay ube papuntang madilaw-dilaw. Nakakalakad na ako ng hindi napapanggiwi, mabagal pero nakatayo. Hindi ako nakplano na gumawa ang eskandalo. Nakplano ako para sa isang usapan, pero kapag may 120 na tao sa kwarto, ang bawat usapan ay nagiging entablado. Linggong umaga, 7 AM. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm. Tumayo ako sa harap ng salamin ni Ditas at tiningnan ang sarili ko. Halos mawala na ang pasa sa panga ko. Yung nasa ilalim ng kaliwang mata ko ay medyo na kulay berde. Masakit pa rin ang collarbone ko kapag itinataas ko ang braso ko. Mukha akong taong nabangga ang truck dahil iyon nga ang nangyari. Nagsuot ako ang puting button-down shirt at itim na slacks, simple, malinis. Walang alahas maliban sa maliit na silver na hikaw na bigay sa akin ni Lola Ligaya noong 21st birthday ko. Tinali ko ang buhok ko, nahilamos, hindi na nak-makeup. Kinuha ko ang brown envelope sa hapagkainan. Sa loob niyon, makopya ang testamento ni Lola Ligaya. Ang orihinal na titulo sa panggalan ko, ang lien records ang munisipyo na nagpapakita ang mortgage ang tatay ko, at ang redacted incident report na binigay ni Pat. Iyon ay may mga salitang isinulat nga tatay ko gamit ang itim na tinta sa letterhead nga ospital. Ipinasok ko ang folder sa bag ko. Si Ditas ang nakmaneho. Wala kaming masyadong pinag-usapan. Lumiko siya sa kalsada ang simbahan bandang 11:20 at pumarada sa likod. Sumikat ang araw sa tore. Sigurado ka ba rito? Tanong niya. Ngayon pa lang ako naging ganito kasigurado. Pinisil niya ang kamay ko. Anuman ang mangyari sa loop, nandito lang ako sa labas. Tumango ako, binuksan ko ang pinto ng kotse, nandun na si Kasilak, nakita ko siya malapit sa pasukan. Naka-gray suit, leather briefcase, nakatayo sa may flagpole taklay ang pasensyang isang taong binabayaran per oras at walang ibang pupuntahan. Nakita niya ako. Tumango siyang isang beses, naglakad ako papasok sa mga pintuan. Nagsisimula na ang serbisyo. Magakanta, mainit na hangin, ang amoy ng lumang carpet at kape. Sumingit ako sa pinakalikot na upuan at umupo. Nasa front row ang tatay ko. Lumingon siya nang tumunok ang pinto, nakita ako. Umaliwalas ang mukha niya. Ang mapagmataas na ama, ang nagpapasalamat na diakono.
ang taong may pananampalataya at nagsasakripisyo, itinaas niya ang kanyang kamay at kumawi. Kumawi rin ako. Isang maliit na kawi. Isang pasensyosong kawi. Nakaupo si Marites sa tabi niya. Sumulyap siya sa akin. Hindi siya kumawi. Natapos ang serbisyo negatanghali, pumasok ang kongregasyon sa fellowship hall. Isang malawak at mababang kwarto na may mga fluorescent lights at folding tables na naka-arranging pahilera. Mga traying pansit palabok at lumpiang Shanghai. Mga paper plates na nakasalansan sa tabiing tambak na tissue. Ang mikroponong nakatayo malapit sa harap ay nakasaksak sa isang maliit na speaker na humuhugong. Nasa harap na si Gary. Lagi naman, nakatayo siya sa tabiing mikropono, makahawak ang kamay sa harap, naghihintay na tumahimik ang kwarto. Nahanap na 120 na tao ang kani-kanilang upuan. Kumukuskos ang nga upuan sa linoleum, nagtatakbuhan ang nga bata sa pagitan nga mesa. Tinapik niya ang mic. Magandang tanghali sa inyong lahat. Gusto kong magsimula sa isang personal na bagay ngayon. Tumahimik ang kwarto. Gaya nga alam marami sa inyo, ang aking bunsong anak, si Winona, ay naaksidente sa sasakyan noong nakaraang buwan. Nakoma siya 3 linggo. Hindi sigurado ang nga doktor kung makakaya niya. Tumigil siya. Magaling siya sa mga paus. Ngunit tapat ang Diyos. At ngayon, kasama natin dito si Winona. Lumingon siya at tinuro ako. Nakatayo ako malapit sa likod na pader. Bawat ulo sa kwarto ay lumingon. Palakpakan. Mainit at tapat na palakpakan. Isang babae sa ikalawang hanay ang naglagay ng kamay niya sa kanyang dibdib. Isang matandang lalaki ang tumango. Bilang isang ama, pagpapatuloy ni Gary, pumiyok ang boses niya sa mismong tamang oras. Walang mas nakakatakot kaysa sa halos mawalan anak. Nagdasal ako gabi-gabi. Hindi ako umalis sa tabi niya. Naramdaman kong tumama ang nga salitang iyon sa aking dibdib. Hindi parang sugat, kundi parang susi na umiikot sa kandado. Hindi ako umalis sa tabi niya. Sinabi niya iyon sa yuzirmi na tao na walang dahilan para magduda sa kanya. Pamilya ang lahat, sabi niya. Iyan ang lagi kong tinuturo sa mga anak ko. Tiningnan niya ako. Ngumiti siya. Binuksan niya ng bahagya ang nga braso niya, ang universal na galong isang amang nahihintayng yakap. Ngumiti rin ako. Naglakat ako palapit sa kanya. Nakamasit ang kwarto ng may inaasahan sa kanilang nga mata. Dad, sabi ko ng sapat ang lakas para marinig ng unang 3 hanay. Pwede ba akong magsalita ilang salita? Hindi siya nakatubili. Hindi niya kaya. Hindi sa harap ng 120 na tao nakakarinig lang kung paano niya ako tinawag na kanyang himala. Siyempre, anak, iniabot niya ang mikropono sa akin. Malapat ang ngiti niya, kumpiyansa. Umatras siya ng kaunti. Ang kamay ay nasa likod niya. Perpektong ginagampanan ang supporting role. Binalot ko ang daliri ko ang mic. Mainit pa ito mula sa hawak niya. Hindi ako tumingin sa kanya. Tiningnan ko ang buong kwarto. Salamat po sa inyong lahat sa mga dasal. Lubos po akong nagpapasalamat na nakatayo ako rito, pero may kailangan po akong itama sa sinabiing tatay ko. Tumahimik ang kwarto. Nabawasan ang isang antas ang ngiti ni Gary. Ang tatay ko ay hindi nagdasal sa tabi ang kama ko. Minsan lang siya nagpunta sa ospital nung gabiing aksidente. Hindi siya pumunta para tingnan ako. Dumiretso siya agad sa billing department. Tapos kinausap niya ang surgeon ko. Naramdaman kong kumilos si Gary sa tabi ko. Hindi ako lumingon. Tinanong niya kung magkano ang aabutin ang operasyon. At nang sabihin nila sa kanya, sinabi niya, at ito ang eksaktong salitang nakadokumento sa incident report ng ospital, hayaan na natin siya. Hindi kami magbabayad para sa operasyon. Pabigat siya sa pananalapi namin buong buhay niya. Katahimikan. Hindi ang komportableng uri, ang uri na nakakabingi. Tapos pinirmahan niya ang isang do not resuscitate order. May suminghap sa gitna ng kwarto. Tinakpan ang isang babae sa harapang hanay ang kanyang bibig. Buhay ako dahil isang katrabaho ko, isang nurse sa ospital na iyon, ang nakahanap ng aking healthcare proxy, at tinawagan ang kaibigan ko sa gitnang gabi. Nagmaneho ang kaibigan kong 10 minuto sa gitna ng ulan para autorisahan ang operasyon. Hindi ang tatay ko, hindi ang kapatid ko,
Isang kaibigan. Humakbang paharap si Gary. Winona, tumigil ka na. Hindi mo alam ang iyong. Hindi pa ako tapos, Dad. Hindi ito ang tamang lugar. Pinili mo ang simbahan para maksinungaling. Pinili ko rin ang simbahang ito para sa katotohanan. Nalilito ka. Ang gamot ay hawak ko po ang hospital records dito. Hindi gumalaw ang kwarto. Walang kumuhang inumin. Walang chinek ang phone nila. 120 na tao ang nakpipigil ang hininga. Tumigil sa pagsasalita si Gary. Bumukas ang pinto sa gilid ng fellowship hall. Pumasok si Ate. Danilo Casilag. Naka-gray suit, leather briefcase. Hindi nagmamadali. Hindi siya tumingin sa paligid para maganap ang upuan. Dumiretso siya sa harap. Ipinatong ang briefcase niya sa pinakamalapit na folding table. At tumayo sa tabi ko taglay ang tahimik na autoridad ni isang taong ginawa na ito ng libong beses. Nakita siya ang tatay ko at sa unang pagkakataon sa buhay ko, sa unang pagkakataong natatandaan ko, nakita kong mukhang totoong natatakot si Gary Tolentino. Hindi galit, hindi na offen, ito po si Ate. Danilo Casilag, sabi ko sa mikropono. Siya ang abogado ang lola ko, si Lola Ligaya. May nabulungan sa kwarto. May halaga pa rin ang pangalan ni Lola Ligaya rito. Umatan siya sa simbahang ito ang 30 taon. Iniwan sa akin ang lola ko ang kanyang bahay at ipon sa isang testamentong notaryado, at dumaan sa probate ang korte 5 buwan na ang nakakaraan. Huminto ako para maproseso nila iyon. Walang alam ang tatay ko tungkol doon dahil hindi siya pinakakatiwalaan ang lola ko dito. Ibinuka ni Gary ang bibig niya, at isinara ulit. Habang nasa koma ako, pagpapatuloy ko, pinakinggatay ko ang pirma ko sa isang power of attorney. Inilipat niya ang bahay sa kanyang pangalan at kumuha siya ng 100 milyon pisong mortgage gamit ito. Narinig ko ang isa pang singhap, tapos may nahulog na plato sa sahig malapit sa likod ng mga mesa. May nawalan in control. Isang tinidor ang kumalampak sa linoleum. Lumakas ang boses ni Gary, matigas, kasinungalingan iyan. Iniwan ni Elena ang bahay na iyon para sa pamilya, hindi lang sa iyo. Binuksan ni Casilag ang kanyang briefcase. Itinaas niya ang isang dokumento, ang orihinal na testamento, at iniharap ito para makita ang tao sa harapan ang notarisal. Hawak ko po rito ang orihinal na testamento, Mr. Tolentino. Pantay ang boses niya, halos malambing. Kay Winona Tolentino lamang. Wala po kahit saan dito ang panggalan mo sa buong dokumento. Tumingin si Jerry kay Marites. Nakatitik si Marites sa sahig. Binaba ko ang mikropono saglit at direktang nagsalita sa tatay ko. Hindi pa bulong, hindi pa sigaw, nagsasalita lang. Hindi ako nandito para ipahiya ka, Dad. Nandito ako dahil sinubukan mo akong hayaang mamatay. At nang hindi iyon gumana, ninakawan mo ako. Alam kong napakabigat nito. Kung tinatamaan ka ng husto sa kwentong ito, hindi ka nag-isa. Libu-libong taon na ang nag-comment sa mga kwentong katulad nito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ito na ang tamang oras. Ay click mo na ang subscribe button para hindi mo palakpasin kung paano ito magtatapos at sabihin mo sa akin sa comments kung ano ang sasabihin mo kay Gary ng mismong oras na iyon sa harap ng lahat. Okay, ituloy natin. Lumingon si Gary sa mga tao. Matigas ang kanyang panga, naghahanap ng kakampi ang kanyang mamata. Isang pamilyar na mukha, kahit sino na posibleng nasa panik pa rin niya. Naka-heavy medication siya, sabi niya. Kontrolado pero ipitan boses niya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Pribado at pampamilyang bagay ito. Walang sumagot. Isang pader nga nakahalukip-kip na braso at hindi kumukurap na mga mata ang nasa kwarto. Tapos isang boses mula sa likuran. Isang lalaking hindi ko kilala. Bakit may abogadong kasama, Gary? Hindi sumagot si Gary. Lumipat ang tingin niya kay Pastor Delphine, na nakatayo malapit sa mesa ng kape nang nakapasok ang nga kamay sa bulsa. Gary, mahinang sabi ang pastor. Sa tingin ko dapat nating pakinggan ito. Nakiba ang pwesto si Gary. Nakiba siya ang taktika gaya ang lagi niyang ginagawa kapag pumapalpak ang kanyang autoridad. Lumambot siya, ibinaba ang nga balikat niya, hinayaang pumiyok ang boses niya. Sinasakripisyo ko ang lahat para sa pamilyang ito. Halos mabangkrupt kami sa mga medical bills ni Winona nung bata pa siya. Ginawa ko lang kung ano ang sa tingin kong pinakamabuti. Hindi ko itinaas ang mikropono. Nagsalita lang ako mula sa kung saan ako nakatayo. Malinaw.
gaya ang kung paano ka maksalita sa pasyenteng umiiwas sa katotohanan. Ginawa mo kung ano ang pinakamuradat, may pakakaiba iyon. Wala kang ideya sa pressure na nararanasan ko. Ang nga utang, ang tumigil siya. Narealize niya kung ano ang muntik na niyang sabihin. Sumara ang bibig niya na parang pinto. Tumayo si Marites sa kanyang upuan. Namumutla ang mukha niya. Dad, tumigil ka na sa pagsasalita. Hinawakan ni Gary ang braso niya. Sabihin mo sa kanila, Marites, sabihin mo sa kanila na pinoprotektahan ko lang ang pamilya. Kumalas si Marites. Tumingin siya sa akin. Tapos sa sahig, tapos sa labasan. Hindi ko kaya to, sabi niya. Naglakad siya papunta sa pinto. At pagdaan niya sa akin, nang sapat ang lapit para ako lang ang makarinig. Bumulong siyang 8 salita na dadalhin ko habang buhay. Sana ako na lang tumawag kay Ditas. Pagkatapos ay nawala na siya. Pinanut ko ang pinto na sumara sa likod ng ate ko. Nakatingin pa rin sa akin ang kwarto. Umarap ulit ako sa kongregasyon. Hindi ko po ito sinasabi para sirain ang tatay ko. Sinasabi ko po ito dahil sa loob ng 15 taon, tumayo siya sa mikroponong ito at sinabi sa inyo kung sino siya. Sa tingin ko karapatan niyong malaman ang katotohanan. Tapos ay bumaling kay Gary. Nakatayo siya ng halos nakasandal na ang likod sa pader ngayon. Nasa gilid ang kamay niya. Wala na ang kumpiyansang diakono na nakbukas sa salu-salo. Ang naiwan sa kanyang lugar ay isang lalaking mas naging maliit kaysa sa lahat ng panahong nakita ko siya. Dad, ito ang mangyayari. Matatak ang boses ko. Hindi ko kailangan mikropono sa parteng ito. Sapat na ang tahimik sa kwarto para marinig ang bawat pahina. Nakfile si Ati. Kasilak motion sa munisipyo kahapon para ipawalang bisa ang deed transfer dahil bas ito sa pakeng power of attorney na hindi ko pinirmahan. Tumigas ang panga ni Gary, nabalitaan na ang bangko na nak-issue ang mortgage na pinagtatalunan ang titulo. Frozen na ang loan. Nagsimulang mangginik ang kaliwang kamay niya. Nag-file ako ng police report nung Biyernes, forgery at fraud. Nakapanggalan din dun ang notaryo na nag-stamp ng dokumento mo. Umatras siyang kalahating hakbang. Kailangan mong ibalik ang buong 14 milyon pesos o haharapin mo ang kasong kriminal. Paskong ang boses ni Gary, halos pabulong. Ipapakulong mo ang sarili mong tatay. Tiningnan ko siya ng direkta. Walang pakurong. Pumirma ka ang papel para hayaan ang sarili mong anak na mamatay. Nakpigil ulit nga hininga ang fellowship hall. May batang nagtanong sa nanay niya sa likod at mabilis na pinatahimik. Hindi kita ipapakulong, Dad. Binibigyan kita ng pagkakataon na itama ito. Mas higit pa iyan sa ibinigay mo sa akin. Isinara ni Kasilak ang kanyang briefcase ng tahimik. Nasa korte na po ang feelings Mr. Tolentino, hindi na ito isang negosasyon. Tumingin si Gary sa buong kwarto sa huling pagkakataon. Pinanut ko siyang gawin ito, ang mabagal na pag-ikot. Nakatingin sa mga mukha, makataong kilala niya ng maraming taon, si Jimmy Chalma, na inayos niya ang natubo tuwing umulan, si Susan Mercado, na palaging nagdadala ang kape pagkatapos ang bawat sermon, si Roberto Di Machulangan, ang isa pang diakono, na nakatayo sa tabi niya sa bawat fundraiser sa loob ng isang dekada. Tumingin silang lahat sa kanya. Walang umiwas ang tingin, at walang lumapit sa kanya. Umupo si Gary, hindi sa upuan, kundi sa pinakamalapit na folding table. Tinakpan niya ang kanyang muha. Lumapit si Roberto. Pinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Gary, mariin, hindi malambing. Gary, sa tingin ko dapat ka nang umalis. Tumayo si Gary. Naglakad siya papunta sa pinto. Walang tunok ang kanyang sapatos sa linoleum. Sa mismong pinto, lumingon siya at tiningnan ako. Namumula ang nga mata niya. Bukas ang bibig niya na parabang gusto niyang may sabihin. Isang huling linya na babawas sa mga sermon niya. Walang lumabas. Umalis siya. Ibinaba ko ang mikropono sa mesa. Hindi nanginginig ang kamay ko. Masakit ang tadyang ko. Wala akong pakialam. Pasensya na po sa panggagambala sa inyong linggo, sabi ko sa lahat. Mahal ni Lola Ligaya ang simbahang ito. Gusto niya sanang marinig ang katotohanan dito. Dalawang babae ang lumapit at niyakap ako. Isang lalaking hindi ko kilala ang kinamayan ako ng walang salita. Sipat, na dumating ng tahimik bago ang serbisyo at nakatayo lang sa my coffee station.
ay naktama ang tingin sa akin mula sa kabilang kwarto at nagbigaying isang matatak na tango. Tapos may humawak sa braso ko, isang maliit na matandang kamay. Lumingon ako. Isang matandang babae, puti ang buhok, nakacardigan, at may salamin na nakasabit sa leg. Ako si Aling Doring Bautista, sabi niya. Ang lola mo at ako ay magkatabi tuwing linggo sa lupang 20 taon. Tumango ako. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang boses ko na magsalita. Kinekwento kaniya sa akin bawat linggo. Proud na proud siya sayo, Winona. Hindi siya tumigil kakasalita tungkol sayo. Buong buhay ko inisip kong invisible ako sa lugar na ito, na walang nakakita sa akin sa mundo ang tatay ko. Siniguro ni Lola Ligaya na hindi iyon totoo. Sa lupang 24 oras, ang lahat ng binuo ni Gary Tolentino ay nasira. Finris ng bangko ang mortgage kinabukasan ng umaga. Isang abogado mula sa fraud department ng bangko ang tumawag kay Casilak bago magtanghali. Na-flag ang titulo na disputed. Suspended ang loan. Hindi ma-access ni Gary ang pera. Hindi siya makapag-refinance. Hindi siya makapagbenta. Ang perang na gastos na niya ay wala na, at ang utang ay kanya lang, walang kolateral. Tinanggap ang korte ang motion ni Casilak para ipawalang bisa ang deed transfer. Naksilbi ang korte ang sumon sa bahay ni Gary ng hapong iyon. Kumatok sa pinto niya ang 35-50M, ang kapitbahay na kumukuha ng sulat ang nakasaksi sa lahat. Nakbukas ang formal investigation ang pulisya para sa forgery at fraud. Ang notaryong si Carlos ay napangalanan din. Pagsapit ang Martes, kumuha si Carlos ang sarili niyang abogado at nakikipagtulungan na sa mga investigador. Naiwan mag-isa si Gary. Kumalat ang balita sa buong simbahan na mas mabilis kaysa sa anumang sermon kailanman. Formal na pinatalsik si Gary bilang diakono sa isang unanimous na boto nung Martes ang gabi. Tinawagan mismo ni Roberto di Maculangan si Gary. Hindi na nakipagtalo si Gary. Hindi siya nakpakita sa meeting. Ang ngapluming clients niya ay umurong. 3 nung Lunes, 5 ulit nung Miyerkules. Karamihan sa kanila ay miyembro ng simbahan. Ang isa, si Jimmy Chalma, ay nag-text sa kanyang isang pangungusap. Huwag ka nang pumunta sa bahay ko ulit. Tumawag si Gary sa akin ng 10 gabi. Sinagot ko. Sinisira mo ako, sabi niya. Flat ang boses niya. Ubos na ubos. Hindi, Dad. Sinira mo ang sarili mo. Tumigil lang ako sa pagtatakip sayo. Ibinaba niya ang tawag. Tinawagan niya si Marites pagkatapos. Hindi niya ito sinagot. May isa pang bagay na lumabas ng linggong iyon. Nahanap ito ni Casilak sa routine check. 3 taon na ang nakakaran. Binago ni Gary ang beneficiary ang aking life insurance mula kay Ditas papunta sa kanya. Nakalagay doon ang pirma ko. Hindi ko kailanman pinirmahan. May plano siya para sa bawat bersyon ang pagkamatay ko, at walang ni isa ron ang kasama ang iligtas ako. Tumawag si Marites pagkatapos ang 3 araw. Nakaupo ako sa sofa ni Ditas. May hiting pat sa tadyang ko. Lumalamig na ang tasa sa mesa. Nag-vibrate ang phone ko. Lumabas ang pangalan niya sa screen. Tinitigan ko ito and 2 ring bago ko sinagot. Winona. Paskong ang boses niya. Umiyak siya. May kailangan akong sabihin. Sabihin mo. Alam ko ang tungkol sa DNR. Nasa waiting room ako nung kinausap ni Dad ang doktor. Sinabi niya sa akin kung ano ang gagawin niya. Hindi ko siya pinigilan. Wala akong sinabi. Hinayaan ko ang katahimikan na gawin kung ano ang ginagawang katahimikan. At yung bahay, alam ko rin yon. Nangako siyang bibigyan ako ng 4 na milyon kapag nanahimik ako. At nanahimik ka? Oh! Habang nakakoma ako, basak ang boses niya. Natatakot ako sa kanya, Winona, buong buhay kong natatakot sa kanya. Alam kong hindi iyon excuse. Hindi nga, umiyak siya ng malakas ngayon, gaya noong umiyak siya noong bata kami. Magulo, malakas, hindi kontrolado. Naalala ko ang tunok na iyon. Lagi kong gustong ayusin ang mga bagay para sa kanya dati. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako, sabi niya. Alam kong hindi ko deserve iyon. Tama ka, hindi mo deserve. Hindi sa ngayon. Isang mahabang katahimikan. Rinig ko ang pahinga niya.
pigil. Pero hindi ako magpapanggap na hindi ka nag-exist, Marites, kung gusto mong bumuo ulit ngisang bagay kasama ko, hindi galing sa peranidad, alam mo kung saan ako hahanapin. Hindi siya nagsalita ing mahabang panahon. Tapos mahina, nagpadala rin ing sulat si Lola Ligaya sa akin. Umayos ako ing upo. Sabi niya, mahal kita, Marites, pero masyado kang katulad ing tatay mo. Pumili ka ng tama. Nawala ang linya. Ginawa mo ba? Tanong ko. Pumili ng tama. Hindi siya sumagot. Dahil pareho na naming alam ang sagot, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na utang ko kaninuman. Pero hindi rin nakakandado ang pinto. Nakasara lang ito. Kailangan lang niyang kumatok. Pagkalipas eng isang buwan, naibalik na ang bahay ni Lola Ligaya sa pangalan ko. Pinawalang bisa eng korte ang paglipat noong Miyerkules. Tumawag si Kasilak sa akin ng 10 ngara umaga. Nagpasalamat ako. Sabi niya, magpasalamat ka sa lola mo. Tapos tumigil siya at idinakdak. Gustong-gusto sana niyang makita ka sa fellowship hall na iyon. Humaharap si Gary sa criminal charges, forgery in the 3rd degree, panloloko, mortgage fraud. Nakpayo ang abogado niya ang plea deal, probation, bayaran lahat ng utang, walang kulong kung makikipagtulungan siya. Tinanggap ni Gary, wala siyang choice. Masyadong matibay ang ebidensya, at si Carlos, ang notaryo, ay naktapat na sa mga investigador ang lahat. Ibinenta ni Gary ang bahay niya para mabayaran ang utang. Hindi sapat, hahabulin siyang utang sa mga susunod na taon. Lumipat siya sa kapatid niya sa Malolos, Bulacan. Nalaman ko ito mula kay Marites, na narinig galing sa pinsan. Hindi ko na kinuha ang buong detalye. Hindi ko kailangan. Nawalan si Marites ang 2 real estate clients mula sa simbahan. Hindi nawala ang lisensya niya. Hindi siya nakasuhan. Wala siyang pinirmahang dokumento. Pero naalala ang nga tao. Laging naalala ang nga tao. Bumalik na ako sa trabaho, part-time muna. Binago ni Pat ang schedule ko para pang umaga lang ako sa unang 2 buwan. Hindi niya ginawang big deal iyon. Inabot lang niya sa akin ang bagong schedule at sinabing, "Welcome back Tolentino." Sa isang Sabado nung huling bahagi ang Oktubre, nakmaneho ako pa Marikina. Pumarada ako sa Nara Street. Naglakad ako papunta sa bahay na bato. Naroon ang tumutunog na tumba-tumba at ang medyo magulo ng hardin. Pinaikot ko ang susi sa pintuan, ang aking susi, sa aking pintuan, at pumasok sa loop. Amoy lavender. Iyon ang una kong naamoy. Ang nga lavender sa hats ni Lola Ligaya na nakasuksok sa bawat drawer at kabinet. Ang amoy ng isang babaeng pinakplanuhan ang lahat. Nasa mental ang litrato niya. Kaming dalawa sa tumba-tumba sa teres, nakatingin sa araw. Hindi ko na maalala kung sino ang kumuha nun. Umupo ako sa tumba-tumba niya. Hindi ko binuksan ang TV. Hindi ko chinek ang phone ko. Umupo lang ako. Sa unang pagkakataon, nasa loop akong isang bahay na akin. Hindi dahil in-approve akong kahit sino, kundi dahil may isang taong lubos na nagmamahal sa akin na siniguradong magiging okay ako. Naniniwala ako dati na ang pagiging mabuting anak ay nanganghulugang sasaluhin ang lahat ng ibinabato sa akin ni pamilya ko. Bawat panlalait, bawat guilt trip, bawat paalala ang tatay ko kung magkano ang ginastos niya sa akin, tinanggap ko lahat at sinabing salamat po. Dahil akala ko iyon ang hinihingi ng pagmamahal. Katahimikan, pasasalamat, pagsunod, nagkamali ako. Ang pagtatakda ng limitasyon ay hindi pahihiganti, kundi isang paraan para mabuhay. At minsan ang kaligtasan ay mukhang isang tahimik na lalaki na kagre na suit, tambak na notaryadong papel, at ang lakas ng loop na tumayo sa harap na 120 na tao at sabihing, ito ang totoong nangyari. Hindi ko kinamumuhian ang tatay ko. Ang mamuhi sa kanya ay nanganghulugang kinokontrol niya pa rin ang nararamdaman ko. Hindi na ngayon. Isa siyang lalaki na gumawa ang napakasamang desisyon, napilitan dahil sa mga utang na masyado siyang mapagmataas para aminin, at dahil hindi niya matanggap ang nga ginawa niya. Hindi niyon binibigyang katuwiran ang ginawa niya, ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit hindi ko na kailangang pasanin ang kanyang bigat sa aking nga balikat pa. Kung pinapanut mo ito at nakikita mo ang iyong sarili kahit saan sa kwento ko, sa guilt, sa katahimikan,
Sa malalim na paniniwala na may utang ka sa mga taong nanakit sa iyo, gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Hindi mo utang kaninuman ang kalusugan mo. Hindi mo utang kaninuman ang tahanan mo. At lalong hindi mo utang kaninuman ang iyong buhay. Iyan ang itinuro sa akin ng Lola Ligaya ko. Hindi sa pamamagitan ng sermon, hindi sa pamamagitan ng paksigaw, kundi sa isang sulat, sa isang bahay, at sa isang abogado na nangangalang Kasilak, nagsisimba pa rin ako. Ibang simbahan na, parehong Diyos, mas maliit na kongregasyon, mas mababait sa kape at nakaupo ako sa unahan. Hindi dahil kailangan kong makita, kundi dahil tapos na akong magtago sa likod. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli. Kung tinamaan ka sa kwento ni Winona o ipinaalala sa iyo ang isang taong mahal mo, mag-iwan ang comment sa ibaba. Sabihin mo sa akin, anong boundary ang sinet mo na nakapagbago ang buhay mo? Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung gusto mo pa ang nga kwentong gaya nito, ay check ang description. May naghihintay na isa pa na sa tingin ko'y mas makaka-relate ka. Mag-subscribe at magkikita tayo sa susunod.